Gandang araw mga boss, dito na tayo sa part 3 na ang problema nga ni customer pag nalubak siya, merong lumalagotok dito sa ilalim. Naramdam niya hanggang sa manibela. At kung napanood niyo yung part 2, kalug na nga yung cross joint nitong steering coupling ni customer. Kaya kung makikita nyo, ayan na yung bago ngayon, ilalagay ko na yan. Unahin ko dito sa itaas mga boss, dyan ko muna i-connect itong steering coupling na bago. Bali, itusok nyo lang yan dito sa steering column niya. Tapos, punta ka na ngayon dito sa ilalim ng sasakyan mo para yung kabilang dulo nitong steering coupling mo, i-connect mo naman yan dito sa pinion gear niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, sinuksok ko yan dito sa pinion gear. Tapos, ilagay mo na ngayon itong number 12 na bolt dito sa steering coupling mo. Para pag hinigpitan mo yan, gamit nga yung box wrench na number 12, iipitin niya itong pinion gear mo para itong steering coupling hindi na siya gagalaw-galaw at hindi siya mahugot. Dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko dito sa bolt na number 12, pwede na akong lumipat dito sa ibabaw ng makina ni customer para nga ilagay ko naman itong isa pang number 12 na bolt dito pa rin yan mga boss sa ibabaw nga nitong steering coupling. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinapakapit ko na itong number 12 na bolt. Tapos, iikot, pakaliwa. Oh, Bobram, bilis, sa bilis. Sige, balik. Balik pa. Balik pa konti. Okay na. Balik ka to, sir. Pitang ko yan. Nung inalain na yun, Ha? nung inalain yung pala may diferensya, kaya baliwala yung align. Wala. Pinapihit ko kay customer yung manibela para nga itong bolt umarap sa akin nang sa ganon madali ko siyang mahigpitan gamit niya itong impact wrench ko. Kung naririnig nyo, nirereklamo nga ni customer na pinawheel alignment niya na itong sasakyan niya. Yun nga lang, baliwala rin dahil nga sa may problema ito sa bearing, kalug yung gulong niya. Tapos dito sa steering coupling, kalug din. Kaya pag tumakbo na yung sasakyan, yung manibela, wala na siya sa sentro. Pero ngayon mga boss, sentro na itong manibela niya dahil nga nang ikinabit ko yung steering coupling, nakadiretso na yung gulong niya, tapos yung manibela, nakadiretso na rin. Kaya pag salpak mo ng steering coupling at hinigpitan mo siya, yung manibela nga nito, nung tinanong ko si customer, okay na raw, nakadiretso na. Dahil so okay na ako dyan mga boss, higpitan ko na itong gulong. Tapos punta na ako dito sa isa pang reklamo ni customer. Tingnan nyo, wala nang kalug itong gulong niya. Siya nga pala, yung oblong na gulong, nilipat ko muna pansamantagal sa likuran. Dahil nga sabi ni customer, tupado na lang daw yung pagbili niya ng gulong. Siya nga pala mga boss, di ko na ipinakita sa video yung pagpalit ko ng outer bearing dito sa kabilang side. Dahil nga sa same procedure lang naman ng paggawa. Dito na ako ngayon sa isa pang nirereklamo ni customer na medyo matigas daw ikutin or iliko itong manibela niya. Sa nakita ko mga boss, itong steering fluid niya, masyado nang malapot at marumi na yan. Kung makikita nyo, yung tinatanggal ko, ayan yung strainer. Masyadong kumapit mga boss, kaya hindi ko siya may angat. Kailangan kasi matanggal yan mga boss para mahigop po yung laman ng lumang fluid dito sa reservoir niya. Ayan, tingnan mo, lapot oh. Grabe dumi. Sa mga naging experience ko kasi mga boss, pag masyado nang marumi or malapot itong power steering fluid mo, isa yan sa pwedeng panggalingan, kaya matigas ipihit itong manibela mo. Kaya ang gagawin ko dyan, ihigupin ko yan gamit itong fluid extractor ko. Papalitan ko yan mga boss ng bago na power steering fluid. Tsaka ako ngayon siya ipapa-start. Siguro mga 3 times kung uulitin yan. Hanggang sa luminis nga itong power steering fluid niya dito sa reservoir. Ayan mga boss, kung makikita nyo, sagad na, wala na akong mahigop na power steering fluid. Kaya salinan ko na yan ng bagong power steering fluid. Gaya nga ng sinabi ko, 3 times kung uulitin yan hanggang sa maging clear yung power steering fluid niya dito sa reservoir. Dahil naka-level na yung fluid, pa-start ko na itong makina. Pag napa-start nyo na yung makina, iliko nyo pakaliwat kanan itong manibela para yung fluid na galing sa steering assembly mapalitan. Bali itong power steering fluid, paikot-ikot lang yan. Kaya 3 times mong papalitan ng power steering fluid dito sa reservoir niya. Sa pagliko-liko mo ng manibela mga boss ng pakaliwa at pakanan, mga 3 minutes mo lang naman gagawin yon. After 3 minutes, pwede mo nang switch off itong makina para nga palitan mo ulit itong power steering fluid dito sa reservoir. Patay na, patay. Patay na. Pero dahil nga sa same procedure lang din ng paggawa, at 3 beses ko lang naman pinalitan ito ng power steering fluid dito sa reservoir niya, sinorkat ko na yung trabaho mga boss. Bali ito na yung pang-final na pagtanggal ko ng power steering fluid dito nga sa reservoir niya.
Kaya nga kung makikita nyo, sinagad-sagad ko na yung paghigop ng power steering fluid dito sa reservoir ni customer. Kailangan kasi mga boss wala nang matitira dyan. Na hanggat maaari, malinis na itong loob ng power steering fluid reservoir. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo na malinis na yung loob niyan. O, di ba? Tignan nyo. O, di ba? Kita nyo. Kita na yung stainless dyan sa loob. Actually mga boss, kaya luminis ng ganyan yan, pinasukan ko yan ng malinis na basahan, yung cotton, tapos gumamit ako ng stick, tsaka ako kiniskus yung loob. Kaya luminis siya ng ganyan. At dahil sa okay na yan mga boss, kung makikita nyo, nagsasalin na ako ng power steering fluid for final na yan na pagsalin ko. Siyempre dapat naka-level yung pagsalin nyo ng fluid dito sa reservoir niya. At itong strainer niya, kung makikita nyo, nilinisan ko yan bago ko yan ibalik. Sa paglagay niya mga boss, pag naipasok nyo na siya, tsaka nyo ngayon idiin para mag-lock itong strainer. At ito namang cup niya, kung makikita nyo, nandyan na rin nakalagay yung dipstick niya. Ayan mga boss, may dalawang guhit dyan, tapos pinakasulat na cold and hot. Okay, start At mo. nakita nyo naman, malinis na itong power steering fluid ni customer. Kaya, pa-start ko na itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina, hayaan nyo lang siyang naka-idle hanggang 10 minutes. After 10 minutes, tanggalin mo na itong cup niya, tapos switch off mo itong makina para ma-check mo yung level ng fluid. After mo nga mapunasan itong dipstick niya, ibalik mo yan dito sa reservoir niya, isarado mo, tsaka mo yun buksan ulit para ma-check mo yung level ng langis. Sa akin kasi mga boss, dapat nakalagay yan sa hot na dahil sa mainit na itong makina ni customer. Dapat nandun na yung level ng fluid. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, sa road test na lang tayo magkakaalamanan. Dito muna ako sa isa pang nirereklamo ni customer na medyo may palya nga itong makina niya. Ibig kong sabihin, hindi matining yung andar ng makina niya. At isa pa, parang hirap daw itong humatak. Pag ganyan mga boss, sa basic lang lagi kayo pupunta. Gaya nito, hindi pa napalitan ng fuel filter. Matagal na rin daw. Kaya ang suggest ko dyan, palitan muna ito ng fuel filter. Kaya kung kumakadyot-kadyot itong sasakyan niya para sa mga nagtatanong, tapalitan niya na raw lahat. Tapos kumakadyot pa rin. O pumunta ka muna sa gas tank mo. Pwedeng marumi yung gas tank o kaya yung gasolina mo or diesel mo marumi. Kaya ko yan nasasabi mga boss, mga na-encounter ko na yan eh. Pero hindi ko naman sinasabi dito na lahat na lang dyan ang gagaling yung problema. Ang sa akin, isa rin yan sa pwedeng panggalingan ng problema. Lalo na ang pag-uusapan yung pagkadyot ng makina, possible yung gas tank mo marumi. O kaya naman yung diesel mo may halong tubig. O kaya kung gasolina naman yan, may halong din siyang tubig. Kaya nagkakaroon siya ng pagkadyot. Balik muna ako dito sa ginagawa ko mga boss. At dahil nga sa natanggal ko na itong fuel pump filter assembly, makikita nyo, gagamit ako dyan ng in-improvise ko na fuel filter or oil filter remover. Ayan mga boss, kung makikita nyo, itong ipinapasok ko dito sa loob ng fuel filter, yan yung gagamitin kong pantanggal nga dito sa lumang fuel filter ni customer. Pag nailagay niya mga boss, parang oil filter rinse din yan tingnan nyo, naluwagan ko na siya agad. Sa sobrang tigas niya mga boss, natupi na itong fuel filter niya Pero papalitan naman yan mga boss, kaya tinanggal ko na itong upper pump, tapos yung sensor niya dito sa pitan ng fuel filter, tatanggalin nyo rin yan. Pag naluwagan ko yung mga boss, pasensya na, ilalayo ko lang kasi kakalat yung diesel dito At ito na, natanggal ko na itong fuel filter sensor niya. Kung makikita nyo, hinahanginan ko na yan mga boss. Meron niyang lumang o-ring mga boss, tatanggalin nyo yan. Dahil nga sa yung bagong mabibili nyo na fuel filter, may kasama na yun na o-ring niya or gasket. Ito na ngayon yung bagong fuel filter mga boss at ayan na yung sinasabi kong o-ring niya na bago. Ilagay ko na yan dito sa sensor tapos connect ko na itong sensor dito sa bagong fuel filter. Ipakapit ko na yan dito sa thread ng fuel filter tapos gamit ka ng pipe wrench para mahigpitan mo nga itong fuel filter sensor niya. O di ba? Okay na? Kaya kung ganitong klase yung sasakyan nyo mga boss, wala namang masyadong big deal kung kayo ang magpapalit ng fuel filter nyo. Ito namang upper pump niya mga boss, bago nyo ilagay yan dito sa bagong fuel filter, syempre, linisan nyo rin kahit papaano. Kita nyo, hinanginan ko pa yung pagkakabitan ng fuel hose para kung may bara yan, matanggal. Pero kung wala naman kayong panghangin mga boss, pwede naman, hipan nyo lang yan. Kasi ako, minsan, ganun ang ginagawa ko para sigurado lang ako na walang bara dito sa upper pump niya. At dahil sa okay na ito, pwede nyo na ngayon i-connect itong upper pump dito sa bagong fuel filter. Pwedeng higpitan nyo lang ng kamay itong upper pump dito sa fuel filter mga boss kung kaya nyo. Pero kung hindi nyo kaya, pwede kayong gumamit ng fuel filter wrench para sigurado kayo na hindi magkaroon ng leak dito sa pagitan ng upper pump nyo at fuel filter.
Ayan mga boss, una nyong gawin, i-connect nyo muna itong socket wire sensor ng fuel filter nyo. After nyan, pwede nyo na ngayon ilagay itong fuel filter sa dati niyang posisyon. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinuposisyon ko na ngayon itong bagong fuel filter ni customer. Siyempre, kasama din yung upper pump, tapos ilagay nyo yung 2 volt na number 12, ipakapit nyo na yun sa thread niya, at pag okay na, gamit ka na ngayon ng box sense mo na number 12 para maipidal mo na nga yung higpit. At naging ugali ko ng mga boss na bago ko ilagay yung fuel hose dito sa upper pump, pinapump ko muna yan para sigurado ako na itong linya papunta nga yan sa gas tank ay hihigop siya ng diesel. Gagana lang yan pag may karga siguro. Pero panghigop niya, wala. Pag ganito na ayaw gumana ng bomba niya mga boss, ibig kong sabihin hindi siya makahigop ng diesel mula sa tangke. Meron kayong option, tanggalin nyo itong fuel filter, lagyan nyo siya ng diesel bago nyo start itong makina. O kaya naman, gaya nitong ginawa ko, inilagay ko na yung 2 fuel hose dito sa upper pump at yung bawat adjustable clamp nitong fuel hose. Siyempre naman dapat higpitan nyo yan gamit niya itong Phillips screw. Importante kasi na dapat dito sa fuel hose wala siyang singaw ng diesel. At pag okay na, nahigpitan nyo na itong mga clamp nitong fuel hose. Wala mag-aano eh. Under yan pero mamamatay kaya unahan ko yan. Kailangan mabomba ko agad. Okay na sana ito mga boss, kaya lang yung camera hindi ko na i-focus dito sa ginagawa ko. Tapos yung number 17 na open range, hindi ko pa makita. Para maluwagan ko nga itong mga nut dito sa injector, nang sa ganun lumabas yung hangin. Kaya mangyayari dito mga boss, maubusan na ng diesel yan dahil nga sa itong fuel pump niya, hindi naman gumagana. Ayan na, namatay na yung makina. O ano ngayon ang gagawin nyo pag nangyari sa inyo yan? Madali lang yan. Abangan nyo sa last part dahil nga sa mahaba pa itong video mga boss, pasensya muna kayo. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit. Ingatan nawa tayo ng Panginoon.